uulitin ko ha, mahirap itong panukalang ito. The issue of impeachment. Hindi! Ito po yung panukala, mga kapatid, tungkol po sa pagkakaroon na ng enabling law, anti-political dynasty provision ng ating pong konstitusyon. Ang version po dito ng ating kagalang-galang na speaker maging ng majority leader na nataon po namang anak ng presidente, introduced by Representative Faustino G. D. III and Representative Ferdinand Alexander A. Marcos. Basically po, ang sinasabi po nila dito sa kanila pong, ito ho lang naman ay panukala. Ano po ha? Hindi pa ho ito yung kumbaga approved na ho na version ng Kamara. 21 na yata mahigit ang mga panukala tungkol dito. Sa version po nitong ni Speaker D at ni Congressman Marcos, ang sinasabi po nila doon po sa definition ng political dynasty, yung prohibition doon po sa political dynasty ay ang sumusunod. Ito ho yung covered. Ito ho yung prohibited candidates kumbaga. Pero yung pong binabanggit nila muna dito na pagbabawal ay doon sa fourth civil degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half-blood. Ano muna ang ibig sabihin ng fourth civil degree of consanguinity, baby girl? Ano nga ba kalayo itong fourth consanguinity? Ang sinasabi dito, fourth degree of consanguinity. Ang sinasabi, mga kapatid, sakop po nito yung first cousins hanggang magpinsan, tsuhin ng magulang mo, great uncle or aunt, yan yung sinasabi. Maging yung apo sa tuhod kasama dito sa fourth degree of consanguinity. Okay. Ayan mga kapatid. Oo. Affiliation by blood. Yes, kamag-anak mo sa dugo. Okay, sa dugo. Oo. Yung pong affinity, yung mga in-laws po ninyo. Yan. Alright, so basically po, medyo malawak. Kapag fourth degree, malawak-lawak na po iyan. Pero sa kanila pong panukala, eto po. If a person is an incumbent or candidate for any elective national position, kasama po dyan Congress ang congressman, senador, o kaya po naman presidente o vice-presidente, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective national position. Actually po, yung national position po dito, mukhang ang inihiwalay nila sa kanilang panukala yung member ng Kamara. Pero basically po, ang isang congressman po is a national position. Alright. Ngayon, so malinaw ho siguro naman yon, no? Kapag po ito pong magkamag-anak hanggang sa ika-4 na degree ng consanguinity or affinity, hindi pwede po sila na magsabay sa national position. So, senador, presidente o vice-presidente. So, bawal na po yung presidente mag-utol tsaka yung vice-presidente. O kaya magtatay. Kaya sa Senado, alam nyo na yun ang ibig ko sabihin. Number 2, if a person is an incumbent or candidate for the position of member of the House of Representatives, the spouse and the above relatives, yun sinasabi ko kanina, are prohibited to simultaneously hold the same position within the same legislative district. So, ibig sabihin, kung first district, hindi kayo pwede doon. Hindi kayo pwedeng magsunod-sunod. Yan. Pero kung sa second district si ate, pwede. Ano kaya yun? Tama? Oo, meron nga Si tatay sa third district, pwede. Pwede mag-asawa, lilipat lang sa isang distrito yung asawa mo. So kung meron pong 4 na distrito po sa isang lalawigan, pwede po namang si jowa
ay dito sa second. Oh, yung Si oo. anak Oo, ay sa doon sa third. third. Oh, yung asawa nung anak sa fourth. Oo naman, sobra ka naman. Yung first cousin na lang. Ah, okay. O sige. Eh, yung apo sa 5th district. Ha? Yung apo sa 5th district, pwede. Oo. Pwede. O sige. Yung chika babes sa 6. Ha? Yung chika babes nasa 6. Kung sikreto, Pwede. lusot. Okay. Hindi lang ho uulitin ko, panukala pa lang po naman ito. Subject po ito for deliberation. Kasi nga ang binabanggit dito, ano ba ang win-win dito? You have to be practical. Ang binabanggit, hindi ka pa pwedeng maghigpit dito. Lalo na kapag pinag-uusapan natin ay will of the people. Narinig nyo na yon? Binoboto naman kami. Di ba? May mga ganun na, binoboto naman kami. Nauuto naman namin ang bayan Okay, ngayon, ito po. Number 3. Basically po, itong number 3 at saka itong number 4 and number 5, pare-pareho lang ito. Ang number 3, if a person is an incumbent or candidate for any elective provincial position, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective position in the same province. So, nga naman, hindi pwede na si Mr. ay governor, si anak ay vice governor. Oo, sa parehong probinsya. So, kung ikaw ay taga Ilocos Norte na tatay o kuya, si kapatid sa Ilocos Sur. Ito yan. Alam mo, Aaron? Ayan, kung sa Bulacan, pwede itong si Amen! Oh. Si tatay, pwede sa Nueva Ecija. Oo. Ganon. Oo. Okay. Magkalapit lang naman. Na probinsya. Pwede ka naman bumili ng bahay doon. Tama. Doon ka Madali mag-hari. lang Yung ilang yan pong sa kanila. pang-apat dito, tsaka pang-5, basically po, city and municipal and barangay. Pareho lang po ito. Muli ito po ay panukala pa lamang. Puntahan lang po natin tong isa sa mga naimbitahan kahapon sa naturang pagdinig at meron silang isinumite na position paper. Maganda po ito, maipaliwanag nila kung sila ba ang tatanungin, ano ba ang kanilang version. Uulitin ko mahirap itong panukalang ito. Dito ho talaga, kinakailangan ng, kumbaga, kompromiso. Meron pong iba nagsasabi, we have to be practical. Bibigyan mo talaga sila ng hangganan lang. Hindi mo totally masasabi yan na isa lang ang pwede manungkulan sa kanila. Either national or local. Hindi mangyayari daw po iyan. Sige, so eto na baby girl, please do the honor sa ating pagpapakilala, sa ating panauhin, sa ating mamunting palatuntunan ngayong napakagandang Miyerkules na umaga.